Yes, Lourdes, magandang hapon sa iyong mga tagapakinig and tagapanood ng Oo. very popular program po ninyo. Salamat po. Gustong-gusto ko po yung inyong background. Talagang ang ganda sa paningin. Ano po? Attorney, sa mga nakikinig ngayon kasi sabi ho ng Pangulo magtipid. Ibig sabihin po noon, hindi lang ho sa Malacanang, hindi lang ho sa government, no, sa inyo, kundi isama na natin kami mga private, no? Meron ho bang possibility or meron ho ba kayong ilalatag kung paano ho makatutulong din yung private sectors para po makatulong sa usapin ng oil crisis? Kasi last pandemic, may mga inilatag ho kayo para sa mga manggagawa. Opo, tama yun. Hindi na po bago itong aming mga policy framework para po matulungan yung private sector sa panahon pong ganito na may crisis tayo. May nakikita po tayong crisis dala yung mga kabuluhan sa ibang bahagi ng mundo. As early po as 2004, ang Department of Labor Employment po ay nagpalabas na ng Department Advisory on Compressed Work Week. Itong po ay nasundan noong 2009, 2010 na mga issuances ng Department of Labor and Employment para hikayatin po yung private sector na sila po ay mag-adapt ng alternative work arrangement. Isa lang po modality yung compressed work week o yung tinatawag po ngayon, pinag-uusapan ngayon na 4-day work week. Pero nakapaloob po sa policy framework ng DOLE yung iba pang mga sliding, gliding, flexible schedule. Nakapaloob din po dito. Pero noong 2019, 2018, last part of 2018, nagkaroon po tayo ng batas. Ito po yung Telecommuting Act. So lahat po ng issuances ng DOLE ay nakapaloob na po dito. Under sa telecommuting law po natin, pinapayagan po yung private sector. Basta po nagkasundo yung employer at ating mga manggagawa na sila po ay mag-implement ng telecommuting arrangement. Ibig sabihin ng telecommuting, yung ating mga manggagawa, kung sila po ay magkaroon ng mutual agreement, pwedeng gawin yung kanilang trabaho either sa bahay nila or sa ibang lugar. Ang tawag po sa batas ay alternative workplace. Ang importante lang po na maayos yung pagkakaunawaan nila, klaro po yung performance evaluation system nila, at dapat po walang discrimination sa wage and wage-related benefits. So kahit sila po ay nagtrabaho sa mga bahay-bahay, sa ibang lugar para makatipid, dapat po wala tayong bawas sa kanilang mga benepisyo. Pareho rin po yung kanilang tatanggapin. Ang babaguhin lang po yung place of delivery ng kanilang trabaho or kanilang serbisyo. So sa madalitang salita, Lourdes, ito po ay naka-in place na po yung ating support policy framework kung sakali po ay ma-decide ng government yung 4-day work week. Ang kaibahan lang po dito sa proposal, ang proposal po kasi ay pangkalahatan sa framework po ng Department of Labor and Employment. Voluntary po yung adoption ng alternative work arrangement. Kasi tinitingnan rin po natin na baka naman may mga sektor na hindi po talaga kaya na pangkalahatan at maapektuhan po yung ekonomiya natin. May mga trabaho po talaga na hindi kayang i-deliver na hindi on-site, and may mga trabaho po talaga na kayang hybrid, part hybrid, or purely online. So kaya po voluntary yung atin so that yung management sector, workers po natin ay mag-uusap-usap sila, pag-usapan. Baka sa isang kumpanya, yung isang departamento pwede, yung isang departamento ay hindi, or yung isang departamento, isang buwan na ganito, hybrid sila, din susunod na buwan ay physical, then yung ibang departamento naman, yung parang ganun pong flexibility. Kaya ito po yung framework ng DOLE, flexibility, considering also yung various economic activities na hindi po natin malalaman yung impact ng pagpuwersa ng 4-day work week. Attorney Alvin, para malinaw sa mga nakikinig, kasi itong gustong pakinggan ng mga manggagawa ito ay payo lamang po ninyo sa mga employers. Ito po ay ini-encourage po ng batas, ito yung telecommuting law, yung employers and workers representative na mag-uusap po sila para mag-adapt sila ng telecommuting arrangement. Under po sa ating batas, hindi po ito mandatory, but mag-usap po talaga, naka-anchor po ito sa bipartite agreement ng employers and workers
para makonsidere also. Kasi po meron po tayong mga trabaho, although yung iba ay halimbawa po may mga parte tayo na trabaho na pwede sana i-online, pero yung mga manggagawa naman natin hindi ready to shift to an online work. Or ready sila to shift to an online work, pero hindi po ganun kaganda yung kanilang internet connectivity. Kaya po sa pamamagitan ng pag-uusap ng employers and workers, makikita po ito lahat at doon po sila mag-decide paano i-implement yung work from home, alternative work arrangement, or flexible work arrangement man yon. Pero kung ang patanungin nyo po ay ready na po ba ang DOLE? Ready na po ang DOLE. Meron na po tayong policy framework to allow flexible work arrangement, alternative work arrangement, or telecommuting work arrangement. Attorney, magkaiba kasi yung 4-day work week, no? Yun ang nakikita sa government workers. Sa private, iba kasi yung 4-day tsaka work from home na sinasabi, di po ba? Yung po yung proposal na narinig ko sa pangabalita, iba po yung sa government. Kami po ay naka 4-day work week, pero sa DOLE po, may issuance po ang civil service na pwede mag 4-day work week ang gobyerno. Pero kami po sa DOLE, 5 days pa rin po kami dahil marami po kaming kliyente. Pero sa private sector, ito po yung sinasabi ko na pwede po sila mag-adapt ng alternative work arrangement. Ang alternative work arrangement can cover a 4-day work week. Tatapusin po nila yung trabaho nila halimbawa Monday to Thursday para hindi sila papasok ng Friday. Or sila po ay mag-uumpisa ng Tuesday hanggang Saturday, for example. Sila po ang bahalang magko-configure ng kanilang trabaho dahil nga po iba-iba yung economic activity, iba-iba po yung service na dinideliver nila. At yung mga policy issuance ng DOLE ay applicable po sa private sector. Okay. Monday to, for example, Monday to Thursday lang. 8 hours din po. Hindi po. Sa alternative work arrangement, para po makover yung kanilang trabaho, dapat po makarender sila ng weekly hours po nila. Kung ang trabaho po nila ay Monday to Saturday halimbawa at 48 hours ang kanilang trabaho, pag nag-adapt po sila ng shortened work week, Monday to Friday lang or Monday to Thursday, dapat makuha pa rin po yung number of hours na tinatrabaho nila per week para po ang arrangement, ang pag-shift ng arrangement will not impact sa productivity ng company dahil na i-deliver yung expected output. Dapat rin po hindi nababawasan yung sahod and wage-related benefits ng ating mga manggagawa. How about kung yung sinasabing work from home, ano po, kung may internet naman, okay lang Monday to Friday, then 8 hours, pero through internet? Pwede naman po, okay po. Sa telecommuting nga po, yung binanggit ko po kanina, yung telecommuting law, it allows po na full hybrid work, online work, hybrid or online work. Ang importante lang dito, pinapaalala palagi natin, at ito naman po ay nakalagay sa batas, mag-usap po yung employer and workers po natin para po malaman sino ang pwede among the workers, among the departments, ano ang pwedeng online, anong purely online, or ano ang pwedeng hybrid, or ano ang kailangang on-site po yung pagtatrabaho natin. Attorney, so para... ang po, dito po sa mekanismo natin, pinuprovide po ng enabling policy. Nilataga natin ng posibleng mga combination of work arrangement that may be adopted by the private sector in cases po na gustuhin nila na ganito yung arrangement nila. Meron mang crisis or gusto lang po nila na in spirit of promoting work-life balance, pwede po ito, hindi po ito naka-anchor kung merong geopolitical tension. Ito po, kahit po walang ganon, ang ating pong policy, ang ating batas already allows that kind of arrangement for the private sector okay, po. Oo. Para malinaw sa mga nakikinig, kung gusto namang gagawa, pero ayaw ng employer, wala pong mangyayari, di ba? Hindi po namin sinasabi na wala pong mangyayari. Ang sinasabi po natin, pag ang employers po natin nakatanggap ng proposal sa manggagawa for an alternative work arrangement, dapat po upuan at pag-usapan talaga at titingnan yung feasibility. Nakikita kasi natin na itong mga proposal na ito will benefit both parties.
On the part of the employer, mabawasan sila ng overhead cost, utilities, and other related expenses. Sa manggagawa naman, makaiwas sila sa mahabang traffic, yung time na nagugol natin sa traffic. At the same time, nakakatipid tayo dahil hindi tayo namamasahe. Basta importante, klaro lang paano i-deliver yung service, when to submit yung mga dapat i-submit, at anong modality ng performance evaluation. Yun lang po ang ini-emphasize ng Department of Labor and Employment. Kayo ho ba, attorney, may mga na-receive sa panig ng employer at mga manggagawa regarding this system? Like, attorney, sabi ho ng employer, lugi sila pag gagawin po namin to. Wala pa kaming nare-receive na mga complaints since nagkaroon tayo ng framework. May mga sectors po tayo na talagang ina-adapt na po yung alternative work arrangement. Ongoing na po sila ngayon. But sa amin pong pagtatanong, wala po kaming na-receive na complaint. But whenever we receive complaint, pinapangako po ng DOLE na sasama po kami sa pag-uusap ng ating employer and workers para maipaliwanag po talaga yung advantages, disadvantages, and to address yung mga blurred areas po in the implementation of alternative, flexible, or telecommuting arrangement. Attorney, sa panahong ito, in-need po ba talaga itong telecommuting at work from home or agreement or arrangement na to? Opo, ito po ay in effect. Ito po ay pwede po, two-way po ito. Yung nasabi nyo na po kanina, pwede po mag-offer yung ating mga manggagawa kung sa tingin po nila ay kaya at akma naman sa klase ng trabaho ang serbisyo na binibigay nila. Yung employer also can offer sa kanyang mga empleyado na, hey, mag-ano na lang tayo, hybrid or mag-purely online. But at the end of the day, sinasabi palagi ng DOLE, mag-usap palagi dahil iba-iba yung uri ng negosyo, iba yung sistema sa wholesale and retail trade, for example. Iba naman yung sistema sa manufacturing na meron kang target deliverables dahil may mga client ka, may logistics ka, and iba naman sa mining industry. So kailangan po talagang pag-usapan kasi hindi po sa lahat ng workplaces, sa lahat ng sectors, applicable din yung alternative work arrangement. May mga sensitivities po per sector, kaya po ang ating polisiya ay nakaangkla sa maayos na pag-uusap between the employers and the workers. Well, kung yun nga, may mga kawani na pala ng gobyernong pinatutupad dito, I think sa private, much better din na ipatupad din kasi makatutulong sa ating pamahalaan, attorney, sa panahong ito. Opo, nasabi ko na po kanina na ito po ay pinapatupad na sa private sector. Sinabi ko nga po kanina, yung una ko pong statement, 2004 pa po, meron na pong department advisory, ang Department of Labor and Employment, encouraging the private sector na magkaroon po sila ng compressed work week. Ang idea po nitong 2004 pa na issuance sa compressed work week ay kapareho po sa proposal ngayon na 4-day work week. Compress lang po yung araw nila ng trabaho. So as early as 2004, ini-encourage na po ng DOLE ang ating mga private sector na i-consider itong mga alternative work arrangement and flexible work arrangement kasi sa tingin po namin sa mga sectors na appropriate itong i-implement will benefit the interests of both management and the workers. Applicable ba yan sa communication, sa media, attorney? Ayun po yung sinasabi ko, ma'am, na kailangan po sila mag-usap. Kasi ang DOLE po ay hindi po kami immersed gaano sa mga negosyo. So kaya po ang highlight ko po palagi mag-uusap yung workers and employers. Kasi within the media and communication, pwede po siguro kayo, ma'am, ay yung isang araw po ninyo na programa ay naka-online po kayo and then mag-backdrop na lang po kayo and then yung 4 other araw ay nasa studio po kayo. But again, that is subject po sa approval ng management and ninyo po yung consent po ninyo, considering also yung issue ng data security, data privacy, internet connectivity. Kasi meron pong mga instances din na yung transmission of information might be intercepted
lalo na po para sa mga sensitive information. Kaya po yung karamihan ng mga preference din ay on-site para po ma-protect doon. But with the advancement ng technology, baka wala na po yun ngayon, na-address na po siguro. At hindi pwedeng halimbawa, dahil si Alvin, malayo ang bahay mo, ikaw lang mag-work from home. O Lourdes, dyan lang naman ang bahay mo, dito ka. Hindi pwedeng ganon, di ba? Biased yun. Hindi po ganun, ma'am. Dapat Okay. po meron pong klarong criteria in the implementation ng ating alternative, flexible, or telecommuting. Ito po ay nakabase sa klaro, pinag-uusapan na criteria. Ang una nilang titingnan, ano ang nature ng trabaho na pwedeng i-perform in an alternative workplace. Pangalawang pag-usapan nila, kaya bang i-deliver yung trabaho virtually? Pangatlo, ano yung performance evaluation? In all of these processes, dapat po blind tayo sa status ng ating mga empleyado. Tayo po, ang titingnan po natin ay efficiency ng delivery of service na dapat po hindi magre-resort sa discrimination ng isang empleyado, isang grupo po ng empleyado. Ano ho ang inyong mensahe sa mga manggagawa at sa mga employer, Attorney Alvin? Opo, sa ngalan po ni Secretary Benny Laguesma, kami po ay nakikiisa ngayon sa mga efforts na i-review uli yung alternative work arrangement for the private sector. But pinapaalam rin po namin sa DOLE na ngayon pa lang mayroon na po tayong mga existing na mga frameworks kung saan pwede na po mag-adapt ng compressed work week for the private sector. Pinaalala lang po palagi ni Secretary Benny na mahalaga po yung pag-uusap ng management and employers para at the end of the day, maiwasan po natin yung disputes arising from the implementation of this alternative and flexible work arrangements. Attorney, salamat ha. Napagbigyan niyo ho kami. Napaka-importante ho ng inyong mga sinabi ngayon. Thank you, mabuhay po kayo. Regards kay Secretary. Thank you, sir. Salamat po. DZXL